Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagpunta si Jesus sa Capernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinaguga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Jesus. Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sa kanya. At kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-22 na linggo sa kanamang panahon ng ating pagdiriwang sa unang taon. At itong ating pag-ibanghilyo ni San Lucas, Kapitulo 4, versio 31 hanggang 37, ay siyang unang pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang unang himala. Ang kanyang unang milagro ay ang pagpalayas ng masamang espiritu o ng demonyo. At itong unang ginawa ng Panginoon, kaibaman sa ibang ibanghilyo gaya ni San Juan, ang unang milagro niya, ang unang himala niya ay ang paggawa ng bino mula sa tubig. Para sa ating ibanghilyo ngayon, ang ating Panginoon ay nagpahayag na ang buhay ng isang nanalig sa ating Panginoong Hesus ay buhay ng kaliwanagan. Buhay na nasa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Tesalonica, Kapitulo 5, verso 1 hanggang 11, sinasabi ni San Pablo na lahat tayo na nabinyagan sa ating Panginoong Hesus ay Kanya pong iniligtas dahil Siya ay namatay at nabuhay muli upang tayo ay maging kasama niya. At saan po tayo maging kasama ng Panginoon? Doon sa liwanag ng kalangitan. Sa liwanag ng kalangitan, yun po ang buhay na kung saan kasama natin ang Diyos, ang mga anghel, ang mga banal, at ang lahat ng mga namumuhay sa liwanag. At dahil dito, wala na ang buhay ng paghihirap sa karimlan sapagkat tayo ay maging hinirang ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 26 ay sinabi na ang Diyos ay naging tanglaw natin. Kaya tayo ay makakita sa may kapal na Kanyang hinirang na maging bahagi sa lupang Kanyang hinirang at iniligtas. Sa ating ebanghelyo, itong
unang pagtingin natin ay una sa lahat na ang mga himala, ang mga ginagawang mga pagpalayas ng demonyo, ang pagtuturo tungkol sa Ebanghelyo, ang lahat ng mga galaw at kilos ng ating Panginoong Hesus ay mayroong kapangyarihan. Hindi kagaya ng mga rabi o mga guro na gaya ng mga Parisiyo, mga Eskriba, mga Sadusiyo at iba pa, na mayroon sila mga guro pero walang kapangyarihan. Bakit po walang kapangyarihan? Una, hindi naaayon sa kalagayan ang kanilang tinuturo, gaano man ito kalalim, sapagkat ito'y parang literal na lang na pananaliksik, pagpapahayag o pagtuturo tungkol sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng mga kautusan na tinatawag na Torah. Tradisyon na pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nabeim. At ang tradisyon ng mga karunungan na tinatawag na Kitubim. At hindi kagaya ng ating Panginoon na Kanya pong pinupuntahan ang tao kung saan man sila nagtitipon. Sa unang panahon na kung saan ang ating Panginoon, mayroon pong templo na sentro. Ito yung templo ng Jerusalem. Ngunit may kanya-kanya pong bahay dalanginan. At ang bahay dalanginan ay tinatawag nilang sinaguga. Sa mga sinaguga, parehas po yan sa simbahan natin, doon nagtitipon ang lahat ng mga tao at nagkaroon ng pag-aaral. Ang ating Panginoon ay tumayo noon at Kanya pong kinuha ang aklat ni Propeta Isaias at tinuro niya na yung sinabi ni Propeta Isaias na nasa kanya ang Espiritu upang palayain ang mga bihag at ang makakita mga bulag at iba pa, ay kanya na pong sinasabi na mangyari na. At ito yung unang pangyayari pagkatapos nagtuturo ang ating Panginoon na kanyang pinalayas ang masamang espiritu. Sapagkat itong espiritu na masama o demonyo ay kung minsan hindi nakikita ng mga tao dahil sumasanib ito sa nasa kapangyarihan, lalo na yung mga nakaluklok na kung saan gusto nilang ipahayag ang kanilang kapangyarihan. Gusto nila ang kayamanan. Gusto nila ang katanyagan. Ito yung mga kilos ng masamang espiritu na gumagalaw kapag ka ang tao ay nauudyok na gagawa ng ibang paraan upang biglang yaman, upang magkaroon ng kapangyarihan, upang maging matanyag, at kung minsan gumawa ng mga bagay-bagay na masama upang makamtan lang ito, upang ang kanilang kapwa ay kanilang makontrol. Kaya lahat ng mga masamang nangyayari sa buhay ay dahil sa udyok ng masamang espiritu. Sa pagpalayas ng ating Panginoon sa masamang espiritu, Kanya na pong sinasabi, dumating na ang kaligtasan ng tao at mamumuhay na tayo hindi sa karimlan at pagkabusabos, bagkos mamumuhay tayo sa liwanag. Upang mamuhay tayo sa liwanag, dapat ating tingnan ang ating kapaligiran sa isang pagtingin ng may katotohanan na ganito ang nangyari sapagkat yaong mga sinasaniban ng masamang espiritu ay nanglalamang, nangungurakot, gumagawa ng masama, kaya pinahirapan ang karamihan ng mga tao. Pangalawa, na dahil sa masamang espiritu, ang lahat ng tao ay napunta sa mga bisyo at nagpapahirap ng lahat ng tao. At pangatlo, ay inuudyokan ang lahat na lumayo na sa Diyos dahil nililibang na sila sa iba't ibang paraan. Kaya ang kapangyarihan ng karimlan ay gumagalaw kung minsan sa tao na kung saan nakalimot na sa Diyos at dahil walang Diyos, hindi na gumagawa ng mga kabutihan. Kaya tayo na namuhay sa liwanag, na binyagan sa pangalan ng ating Panginoon, una sa lahat ipahayag natin na tayo'y
mga kawangis at larawan ng Diyos. At dahil dito, tayo una ay magkaroon ng gawain na mabuti, ugali na mabuti. May malasakit sa kapwa, na tayo ay magmamahal sa ating kapwa-tao. At higit sa lahat, magmahal o umibig sa Diyos. Sapagkat kung tayo ay laging nagmumura, nangungurakot, gumagawa ng masama, may mga bisyo sa buhay, ibang espiritu na ang gumagalaw. Kailangan natin ang kamay ng Diyos na nagpapalaya, nagliligtas, at ang kanyang liwanag na siyang gumagabay sa atin upang tayo'y mamuhay sa kabutihan, pag-ibig, kapayapaan, at buhay na ganap at ikasesya. Amen? Purihin natin ang Diyos.